Alam ni Clarice na hindi niya kayang buhatin lahat ng pinamili niya ngayon pauwi. Ang ganda kasi ng mga paninda sa palengke. Mga prutas na sariwa, makikinang at mababango. Kaya kahit alam niyang mabigat, hindi niya napigilan ang sarili na bumili ng bumili. Paglabas niya ng palengke, nagsimula siyang maghanap ng pwesto kung saan pwedeng ilapag ang mga bag para makuha niyang cellphone at makatawag ng taxi. Pero bago pa siya makahanap, biglang may bumungad na lalaki mula sa maliit na tindahan sa gilid ng kalsada. Tumakbo ito palabas at muntik na siyang mabangga. Bumagsak ang mga dala ni Clarice. Punit ang ilang bag at nagkalat sa lupa ang mga prutas. Ay nako naman, malas ko talaga. Naiinis na sabi ni Clarice. Pasensya na. Pasensya na talaga, hindi ko sinasadya. Nagmamadaling yumuko si Eric. Totoong nagsisisi ang lalaki. Agad siyang yumuko para tulungan si Clarice na pulutin ang mga prutas. Hayaan mo na, kasalanan ko rin naman. Napabuntong hininga si Clarice. Hindi rin ako tumitingin sa dinaraanan ko. Ang problema ko ngayon, paano ko pa kaya to may uuwi? Si Eric naman, ramdam ang bigat ng konsensya. Kagagaling niya lang sa isang matinding alitan sa kanyang ama. Napasigaw siya at padabog na lumabas ng tindahan, kaya hindi siya nakatingin sa daraanan. Yun tuloy at nasagi niya si Clarice. May kotse ako. Hindi ka layuan dito. Kung gusto mo, ihahatid na kita. Para man lang makabawi ako sa abalang nagawa ko. Mahina at tila nahihiya na sabi ni Eric. Tumingin siya kay Clarice at umaasang papayag ito. Sa totoo lang, unang tingin pa lang niya sa dalaga, parang may kakaibang init ang dumaloy sa dibdib niya. Simple lang ang ayos ni Clarice. Naka-jeans, puting t-shirt, walang kahit anong makeup. Pero may kakaibang lambing at kababaang loob sa mukha nito na nakakaakit sa isang tulad ni Eric. Sandaling nag-atubili si Clarice. Hindi mo kasi basta-bastang mapapagkatiwalaan ng mga estranghero ngayon. Sambit niya pa. Pero nang biglang umiti si Eric, sabay sabing, by the way, ako nga pala si Eric. Hindi ako manyak. Promise. Natawa si Clarice at bahagyang kinilig. Ang bilis mo namang magpaliwanag. Napakamot sa ulo ang binata. Gusto ko lang siguraduhin safe ka. Promise, ihahatid lang kita. Napangiti si Clarice sa pagiging prangka ng lalaki. Wala siyang nakitang masama sa mga mata nito. Puro pag-aalala at kabaitan lang. Kaya sa huli, pumayag siya. Sige na nga, pero kung nililigaw mo ako, ilalaglag kita dyan sa gitna ng kalsada. Deal! Natatawang sabi ni Eric. Pero promise, diretso tayo sa bahay mo. At doon, nagsimula ang hindi inaasahang pagkikita ni na Clarice at Eric. Isang simpleng banggaan na tila itinakta ng tadhana. Habang nagmamaneho, sinadya ni Eric na bagalan ang takbo ng kotse. Gusto niyang sulitin ang sandaling yon, makilala pa ng kaunti ang babaeng aksidente niyang nakilala. Tahimik silang dalawa sa una. Si Clarice ay nakatingin lang sa labas ng bintana, hawak-hawak ang bag ng mga prutas. Si Eric naman ay panay sulyap sa kanya. Hindi alam kung paano magsisimula ng usapan. Clarice, sa tingin mo ba magiging bastos ako kung yayayain kitang manood ng sine? Mahinang tanong ni Eric pero may ngiti. Napatingin si Clarice sa kanya. Ngumiti rin ito. Hindi naman. Pero makakalabas lang ako tuwing Sabado. Talaga? Ayos na yun. Masaya na ako na pumayag ka. Sa totoo lang, halos hindi makapaniwala si Eric na pumayag si Clarice. Pakiramdam niya, kahit saglit lang silang nagkakilala, parang may kakaibang koneksyon na agad. Pagdating nila sa bahay ng dalaga, napahinto si Eric at napabulong ng mahina. Wow, itong bahay niyo. Ang ganda. Mukhang may kaya kayo ah. Oo. Bagong bili ng mga magulang ko. Nahihiya at bahagyang malamig ang tono ni Clarice. Pero ayokong pag-usapan yan.
Walang problema. Hindi naman mahalaga yon. Kalmado niyang sagot. At totoo yon, wala sa isip ni Eric ang pera o yaman. Ang nasa isip niya ay ang ngiti ni Clarice. Tinulungan niya itong ilabas ang mga pinamili mula sa kotse. Sige, nandito na tayo. Sa Sabado 5:00, susunduin kita. Okay, ingat ka sa pagmamaneho, nakangiting sabi ni Clarice. Tumango lang si Eric, saka sumakay muli sa kotse. Habang paalis, hindi maalis sa isip niya ang ngiti ni Clarice. Pero pagdating niya sa bahay nila, biglang bumalik sa isip niya ang nangyari kanina. Ang matinding pagtatalo nila ng kanyang ama. Eric, lubha akong nababahala sa'yo. Galit at pagod na tono na sabi ng kanyang tatay. Hindi mo ba naiintindihan kung gaano ko kailangan ng tulong mo? May 4 tayong tindahan, ang dami nating trabaho, at ako lang ang gumagalaw. 26 ka na anak. Panahon na para kumita ka ng sarili mong pera. Naiinis na sumagot si Eric. Pera na naman. Pera lagi ang iniisip mo pa. Ayoko mabulok sa mga tindahan na yan. Kung ayaw mo magtrabaho, hindi mo rin kailangan ng pera. Malalim na napabuntong hininga ang kanyang ama. Ibig mong sabihin, hindi mo ako bibigyan ng kahit konti para sa trip namin sa dagat? Mabilis na tumayo si Eric at tila nanghahamon ng boses. Bakit kita bibigyan? Wala ka namang gustong gawin para makatulong. Kaya oo, hindi kita bibigyan. Malamig na sabi ng kanyang ama. Ang galit ni Eric noon ay parang apoy. Mainit, masakit at walang direksyon. Pero ngayong nasa loob siya ng kotse, habang naaalala ang mukha ni Clarice, unti-unti itong lumalamig. Marahil naisip niya, hindi naman pera ang makakapagpatahimik sa kanya. Baka naman pag-ibig. Matapos ang matinding pagtatalo, padabog na lumabas si Eric mula sa opisina ng kanyang ama. Sa pagmamadali, muntik pa niyang mabangga si Clarice at doon nga nagsimula ang kanilang unang pagkikita. Ngayon, habang pinaparada niya ang kotse sa tapat ng bahay nila, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa bangko. May pumasok na pera sa kanyang bank account. Ha? Si Papa pa rin ang nagpadala? Nagulat niyang tanong. Napangiti siya ng bahagya, pero hindi tulad ng dati. Hindi na yon ang ngiting mayabang. Bagamat ipinadala pa rin ng ama ang pera, bigla niyang naramdaman ang pagbabago sa sarili. Parang unti-unti niyang naiintindihan ang ibig sabihin ng mga sinabi nito kanina. Siguro, tama si Papa. Panahon na para ako naman ang tumulong, sa isip-isip ni Eric. Kaya imbes na gamitin ang pera para sa bakasyon kasama ang mga barkada, napagpasyahan niyang manatili sa bahay at tumulong sa negosyo ng pamilya. At sa isip-isip niya, baka rin makatulong ito para hindi masyadong mabagal ang pagdating ng Sabado. Dumating ang mga unang araw ng kanyang pagtulong sa tindahan. Sa una, awkward at tahimik silang mag-ama. Pero habang lumilipas ang mga araw, parang may nabubuo ulit na tulay sa pagitan nila. Eric, huwag mong kalimutan tong delivery list. May pupuntahan pa akong supplier, sabi ng ama habang inaayos ang mga resibo. Opo pa, ako na pong bahala, masiglang sabi ni Eric. Unti-unti nagbago ang tono ng kanilang usapan. Mula sa malamig at puro tungkulan, naging magaan at may halong paggalang at pag-aalaga. Mula nang pumanaw ang ina ni Eric, naging mailap na sila sa isa't isa. Ngayon lang ulit sila nagkaroon ng pagkakataon na magkwentuhan ng totoo. Hindi lang tungkol sa negosyo, kundi tungkol din sa buhay. Isang gabi, habang sabay silang nag-aayos ng mga paninda sa likod ng tindahan, biglang nagsalita si Eric. Pa, may gusto sana akong ikwento, nag-aalangan niyang sabi. Nakatingin sa kanyang ama. Tungkol saan? May nakilala po akong babae. Si Clarice. Clarice, ang ganda ng pangalan. Napakamot sa ulo si Eric.
Sa totoo lang, tingin ko galing siya sa mayamang pamilya. Ang laki ng bahay nila at ang ganda pa. Kaya iniisip ko, baka ayaw ng mga magulang niya na lumabas siya kasama ko. Bakit mo naman naisip yun? Malay mo mabait naman silang tao. May ngiting sabi ng papa niya. Ewan ko pa, nalilito lang ako. Umupo sa kahon si Eric at tila nag-iisip. Kung mayaman siya, bakit siya bumibili ng mag-isa sa palengke? Baka siya nagbubuhat ng mga mabibigat na bag. Parang hindi tugma sa buhay ng isang may kayang babae. Tahimik sandali ang ama sa kamarahang tumango. Medyo kakaiba nga. Pero wag mo nang problemahin yan, anak. Kung para sa'yo si Clarice, makikilala mo rin kung ano talaga ang kwento niya sa tamang panahon. At doon, natahimik si Eric. Hindi man niya masagot ang mga tanong sa isip niya, ramdam niyang may kakaiba sa dalagang yon. Isang bagay na gusto pa niyang matuklasan. At habang papalapit ang Sabado, mas lalo siyang nasasabik na muling makita si Clarice. Araw ng Sabado, halos hindi mapakali si Eric sa sobrang pananabik. Paulit-ulit siyang tumitingin sa orasan, parang hindi tumatakbo ang oras. Pagdating ng 5:00, agad siyang nagmaneho papunta sa bahay ni Clarice. At nang makita niya itong lumabas ng gate, parang tumigil ang mundo. Suot ni Clarice ang isang simpleng puting bestida na lalong nagpalambot sa kanyang ganda. Ang kanyang buhok ay malayang humahampas sa hangin at sa bawat ngiti niya parang may liwanag na bumabalot kay Eric. Wow, ang ganda mo, Clarice. Para kang bumaba sa langit. Nahihiya namang ngumiti si Clarice. Nako, bola ka talaga. Tara na nga bago pa ako mahiya ng tuluyan. Magaan ang gabi. Naglakad sila sa parke, nagkwentuhan tungkol sa mga simpleng bagay. At sabay na nanood ng sine. Ngunit sa bawat ngiti at tawa ni Clarice, lalong nahulog ang loob ni Eric. Hanggang sa natapos ang gabi na yon, hindi niya na maisip kung paano mabubuhay nang hindi ito kasama. Pag-uwi niya, diretso agad siya sa ama niya. Dalang labis na saya. Alam niyo po, sigurado na ako. Gusto kong pakasalan si Clarice. Masiglang sabi ni Eric. Napataas ang kilay ng tatay niya, pero kalmadong nagsalita. Anak, ang bilis mo naman yata. Kakakilala niyo lang ah. Alam ko po, pero iba siya pa. Hindi ko na kayang mawala siya. Eric, alam kong masaya ka. Puno ng pag-aalala na sabi ng kanyang papa. Pero huwag kang magpadalos-dalos. Subukan mo muna siyang makilala ng mas mabuti. Lalo na ang mga magulang niya. Hindi mo pa rin alam kung ano talaga ang sitwasyon nila. Napaisip si Eric. Pero kahit anong sabihin ng ama, hindi niya mapigilang mahalin si Clarice. Lumipas ang 2 buwan na parang panaginip. Puno ng tawanan, lakad, at tawa sa gabi. Hanggang isang araw, habang naglalakad sila sa tabi ng ilog, bigla siyang huminto at hinawakan ang kamay ng dalaga. Clarice, alam kong maaga pa pero gusto kong sabihin to. Mahal kita at gusto kitang pakasalan. Nanlaki ang mata ni Clarice saka napaluha. Tila hindi ito makapaniwala sa narinig. Sa sobrang tuwa, agad siyang yumakap kay Eric. Eric, oo. Oo, gusto ko. Ngunit nang banggitin ni Eric ang tungkol sa mga magulang nito, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Clarice. Ang mga mata niya, na kanina'y puno ng kislap, biglang napalitan ng kaba. Clarice, okay ka lang? Sabi ko kasi, baka gusto kong makilala sina tito-tita para maipakita ko sa kanila ang intensyon ko. Nagpanggap na kalmado si Clarice, pero nanginginig ang tinig. Hindi pa siguro ngayon. Nasa labas sila ng bansa. Hindi ko rin alam kung kailan babalik. Pero wag kang mag-alala, hindi naman sila tututol. Alam kong matutuwa rin sila sa'yo. Sigurado ka? Parang hindi yata tama na magplano tayo ng hindi ko man lang sila nakikilala. Puno ng pag-aalinlangan na sabi ni Eric. Pilit naman ngumiti si Clarice. Okay lang yun, Eric. Maniwala ka.
Walang problema. Pagkatapos niyang ihatid si Clarice pa uwi, nanatiling magulo ang isip ni Eric. Habang minamaneho niya ang kotse, paulit-ulit na umuukil-kil sa isip niya ang tanong, bakit siya natakot nang banggitin ko ang mga magulang niya? At doon, nagsimula ang pagnanais niyang alamin ang katotohanan. Gabi na nang kinausap muli ni Eric ang kanyang ama. Hindi siya mapakali sa mga sinabi ni Clarice noong nakaraang araw. Kaya agad niyang ibinahagi ang lahat sa kanyang ama habang kumakain sila ng hapunan. Sinabi ko po kay Clarice na gusto kong makilala ang mga magulang niya. Pero bigla siyang nagbago. Parang natakot. Tapos sabi na sa ibang bansa daw. Ayaw niya talaga akong papuntahin sa bahay nila. Napatigil ang kanyang papa. Tila nag-iisip. Kakaiba yan. Gusto ko rin sanang makita kung anong klaseng mga magulang ang meron siya. Kung papaano siyang pinalaki. Napabuntong hininga si Eric. Yun na nga po eh. Ang sabi pa niya, wag ko na raw pilitin. Para bang may tinatago siya pa. Kung totoo ngang mayaman sila, bakit parang ayaw niyang ipakilala? Hindi ba't natural lang na magpakilala ka sa magulang ng babaeng gusto mong pakasalan? Napakunot ang noo ni Eric. May iniisip ako. Bigyan niyo po ako ng uniform ng isa sa mga delivery boy natin. Magpapanggap akong courier para makapasok dun sa bahay nila. Gusto ko lang makita kung totoo bang mayaman sila. Halatang nagulat ang kanyang ama. Naku anak, baka naman mapahama ka dyan. Paano kung delikado? Tumawa si Eric pero may halong kaba. Come on pa, hindi naman sila mga gangster no. Gusto ko lang malaman ang totoo. 3 araw ang lumipas. Si Eric ay abala sa paghahanda ng kanyang plano. Nagsuot siya ng uniform ng courier service. Naglagay ng bigote, salamin at peluka. Sa kamay niya, may hawak siyang sobre na may laman na 2 concert tickets. Kunwari ay delivery. Huminga siya ng malalim bago pumasok sa gate ng bahay ni Clarice. Delivery para kanino? Nakatingin sa papel na tanong ng gwardya. Para po kay Miss Clarice. Pilit niyang pinakalma ang boses. Mabilis siyang pinapasok ng bantay matapos makumpirma ang pangalan. Pagkapasok sa loob, halos mapatigil siya sa nakita. Nandoon si Clarice. Suot ang uniform ng kasambahay. Abalang naglilinis ng alikabok sa mga istante. Ang mukha niya ay maputla, ngunit kalmado. Tila sanay na sa gawaing bahay. Clarice? Mahina at gulat na tanong ni Eric. Ngunit bago pa siya makapagsalita, pumasok sa silid ang isang payat at may karamdaman na babae. Lumapit ito kay Eric at inabot ang sobre. Salamat iho. Pakipirmahan na lang itong resibo. Mahinang sabi ng babae. Napayuko si Eric, pilit itinatago ang mukha. Opo, eto na. May iba ka pa bang kailangang ipadala? Nakangiting tanong nito. Wala na po. Salamat. Halos pabulong niyang sagot. Agad siyang tumalikod, halos patakbo palabas ng bahay. Habang naglalakad sa kalsada, ramdam niya ang init sa kanyang mukha. Halong hiya, sakit at pagkagulat. Niloko niya ako. Si Clarice, kasambahay pala siya. Naglakad-lakad siya ng walang direksyon. Hindi niya alam kung saan tutungo. Hanggang sa makauwi siya, dala ang bigat ng katotohanan iyon. Pagdating sa bahay, agad siyang nagpunta sa kanyang ama at ikinuwento ang lahat. Alam niyo bang niloko ako ni Clarice? Gulong-gulo, may puot at lungkot na sabi ni Eric. Hindi siya anak ng mayaman. Kasambahay siya sa bahay na yon. Nagulat ang papa niya, pero kalmado. Anak, kalma lang muna. Hindi natin alam kung bakit niya nagawa yun. Napasigaw na si Eric. Pero bakit kailangan niyang magsinungaling pa? Akala ko totoo siya. Sa gabing yon, hindi makatulog si Eric. Paulit-ulit niyang iniisip ang tanong na walang sagot. Bakit niya ako naloko?
Anong pinagtatakpan ni Clarice? At doon, nagsimulang magbago ang lahat. Kinabukasan, hindi na nakatiis si Eric. Matapos ang magdamag na pag-iisip, nagpa siyang harapin si Clarice at alamin ang buong katotohanan. Pagdating niya sa bahay ng babae, nadatnan niyang umiiyak ito. Tila matagal nang nagbuhos ng sama ng loob. Clarice, bakit mo ginawa yun? Malamig pero nanginginig ang boses ni Eric. Bakit mo kailangan magsinungaling sa akin? Nakayuko lang si Clarice. Eric, hindi ko ginusto. May dahilan ako. At ngayon, oras na para malaman mong lahat. At doon, nagsimulang isalaysay ni Clarice ang isang kwento na matagal niya nang kinikimkim. Isang lihim na nakabaon sa loob ng mahigit 20 taon. Mahigit 20 years na ang mag-asawang sina Mr. and Mrs. De Vera, sina Margaret at ang kanyang asawa noon ay may isang sanggol na babae. Ngunit ayon kay Clarice, hindi yun kasama sa plano ni Mr. De Vera. Isang lalaking nag-asawa lamang ng may sakit na anak ng milyonaryo para sa mamanahin itong kayamanan. Hindi niya gustong magkaroon ng anak. May galit at pait sa boses ni Clarice. Kaya binayaran niya ang ilang tiwaling doktor. At nang ipanganak ako, sinabi nila sa nanay ko na patay daw ako. Nang marinig yun, namutla si Mrs. Margaret De Vera, ang among matagal nang pinagsisilbihan ni Clarice. Nanginginig ang boses nito at sumigaw. Anong sinasabi mo, Clarice? Anong pinagsasasabi mong patay na anak? Wala kang karapatang magsinungaling ng ganyan. Tatawagan ko ang pulis. Tawagin niyo sila kung gusto niyo, ma'am. Sigurado akong magugustuhan din nilang marinig na buhay pa palang sanggol na yon. Ang batang sinabing patay na. Tumindig si Clarice, umiiyak pero puno ng tapang. Nanlaki ang mga mata ni Margaret habang unti-unting namumutla. Tahimik siyang napaupo, tila unti-unti nang nauunawaan ang lahat. Nagpatuloy sa pagsasalita si Clarice. Puno ng sakit ang kanyang tinig. Ang batang yon ay dinala sa ampunan. Hanggang sa may mag-asawang nag-ampun sa kanya at pinangalanan siyang Clarice. Lumaki akong minamahal nila pero hindi nila itinago sa akin ang katotohanan. Alam ko na isa akong ampon. Lumapit siya sa bintana, hawak ang dibdib, pilit pinapakalma ang sarili. Nang tumanda ako, gusto kong malaman kung sino talaga ang mga magulang ko. Gusto kong makita ang mga mata nila. Gusto kong maramdaman kung sino ako. At doon, nagsimula ang paghahanap. Inipon niya ang mga dokumento, ang record at ang mga pangalan. At isang araw, natuklasan niya ang lahat. Nalaman kong ang totoo kong mga magulang ay sina Mr. at Mrs. De Vera. At nagpa siya akong pumasok sa bahay nila bilang kasambahay. Noon galit ako. Gusto kong maghigante. Puno ng puot at luha ang mga mata ni Clarice. Ngunit nang makita niya si Margaret, ang babaeng buong akala niya ay nag-abandona sa kanya, bigla siyang nayanig. Pero nang makita ko kayo, ma'am, naintindihan kong hindi kayo ang may kasalanan. Biktima rin kayo ng asawa niyong mapanlinlang. Hindi ko kayang sakta ng taong matagal ko nang gustong makita. Tumahimik ang buong silid. Ang tanging maririnig ay ang marahang pag-iyak ni Margaret habang nanginginig ang mga kamay. Lumapit si Clarice, may hawak na folder. Nandito ang lahat ng ebidensya, mga dokumento, mga sulat, at pati ang DNA test. Ito po ang katotohanan. Ibinigay ni Clarice ang folder sa ina at sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit 20 taon, nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa sandaling yon, wala ng amo at katulong, kundi isang ina at anak na matagal nang pinaghiwalay ng kasinungalingan. Nanlumo si Margaret matapos marinig ang buong katotohanan. Habang nanginginig pa ang mga kamay,
Mabagal siyang tumingin sa lalaking minsang itinuring niyang asawa. Ngayon, sabihin mo sa akin, Arnaldo, ano pang masasabi mo? Akala mo ba hindi ko malalaman ang ginawa mo? Namutla ang mukha ni Arnaldo. Tila nawala ng dugo. Pero imbes na umamin, tumawa siya ng mapanlait. Anong tingin mo sa sarili mo, Margaret? Na kaya kitang mahalin? Hindi. Hinintay ko lang na mamatay ka para makuha ko ang lahat ng yaman mo. Pero niloko mo ko. At ngayon wala kang ebidensya laban sa akin. Sa tindi ng galit, pasigaw niyang sinabi yon at agad na tumakbo palabas ng bahay. Halangang kaluluwa mo! Diyos na lang ang bahala sa'yo, sumisigaw na sabi ni Margaret. Unti-unting nanghina si Margaret, nanginginig ang tuhod at bago pa siya tuluyang bumagsak, mabilis siyang nasalo ng ama ni Eric, na noon ay kasama ni Clarice sa loob ng bahay. Margaret, ma'am, kumalma po kayo. Huminahon kayo, nandito kami. Samantala, mabilis namang humabol si Eric kay Mr. De Vera, na noon ay tumatakbo papalabas ng gate. Sa tulong ng mga gwardya, napigilan nila ito bago makalayo. Tapos na, Mr. De Vera. Hindi mo na matatakasan ang ginawa mong kasalanan. At dahil sa mga dokumento, sulat at ebidensyang ipinasa ni Clarice, tuluyang naaresto si Arnaldo. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong makatakas. Ang mga kasalanang itinago niya ng 2 dekada ay tuluyang lumantad sa liwanag ng hustisya. Lumipas ang 6 na buwan, isang masayang araw ng tag-init na puno ng halakhakan at musika ang isang magandang hardin. Ito na ang araw ng kasal ni na Clarice at Eric. Isang pag-iisang dibdib na hindi lang kwento ng pag-ibig, kundi ng kapatawaran at bagong simula. Habang dahan-dahang nagsasayaw ang bagong kasal, kitang-kita sa kanilang mga mukha ang saya at kapayapaan. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang mga sorpresa ng araw na yon. Pagkatapos ng slow dance, naghiwa-hiwalay ang mga tao sa dance floor. Hanggang sa 2 tao na lang ang natira, si Margaret at ang ama ni Eric. Tahimik ang lahat at biglang umalingaw-ngaw ang isang maganda at malambing na musika. Lumapit ang lalaki, halatang kinakabahan. Hawak ang isang maliit na kahon. Margaret, matagal na kitang hinahangaan. Pero kung papayag ka, gusto kong maging bahagi ng natitirang mga taon ng buhay mo. Margaret, maaari ba kitang maging asawa? Tahimik ang buong bulwagan. Lahat ay tila natigilan at naghihintay ng sagot. Si Clarice at Eric, kapwa nakatitig sa kanila, sabik at kinikilig sa sandaling yon. Oo, syempre. Oo ang sagot ko. Tumatawa at umiiyak sa saya na sabi ni Margaret. Agad niyang niyakap ang lalaki habang pumapalakpak ang lahat ng naroroon. Ang saya ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Tingnan mo, Eric, parang himala, di ba? Nakangiting sabi ni Clarice. Hindi lang himala, Clarice. Ito ang simula ng bagong buhay para sa ating lahat. Lumipas ang mga taon, ang dating mapait na mga alaala ay napalitan ng katahimikan at pag-ibig. Si Clarice at Eric ay masayang nagsasama. Pinapatakbo ang negosyo ng pamilya na ngayon ay lumago sa pamamagitan ng kanilang sipag at pagkakaisa. At sa tuwing bumabalik sila sa bahay kung saan unang nagtagpo ang kanilang mga mata, hindi nila maiwasang ngumiti. Sa bakuran, 2 munting batang babae ang tumatakbo, ang kambal na anak ni na Clarice at Eric. Sa veranda, nakaupo si Margaret, hawak ang tsaa habang pinapanood ang mga apo. Sa tabi niya, ang bagong asawa, ang ama ni Eric, na ngayon ay tinatawag na ring Lolo Roberto ng mga bata. Alam mo, Roberto, minsan iniisip ko kung gaano karaming luha ang kailangan nating iluha bago natin makita ang tunay na saya.
Siguro, ganun talaga ang buhay, Margaret. Nakangiting sabi ni Lolo Roberto. Kailangan muna tayong masaktan para matutong magmahal ng totoo. Ngumiti si Clarice habang pinagmamasdan ang dalawang matandang magkahawak ng kamay. Wala nang sakit, wala nang galit. Ang natira ay kapatawaran at ang pag-asang binuo ng bagong simula. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin. Madalas, ang katotohanan ay masakit. Ngunit sa dulo, ito rin ang magpapalaya sa atin. Si Clarice ay lumaki sa kasinungalingan, ngunit pinili niyang magpatawad kaysa maghiganti. Si Margaret, sa kabila ng pagkakanulo, ay natutong magmahal muli. At si Eric, natutong makita ang halaga ng tao, hindi sa yaman, kundi sa kabutihan ng puso. Ang pag-ibig na totoo ay hindi nakabase sa yaman o estado, kundi sa katapatan, pagtitiwala at kakayahang magpatawad. Tandaan rin natin na kahit gaano karaming kasinungalingan ang magtago ng katotohanan, darating ang araw na lalabas din ito. Dahil walang lihim na hindi nabubunyag. Lalo na kung ang Diyos na mismo ang kikilos para itama ang mali. At sa dulo, ang kasinungalingan ay napalitan ng katotohanan. Ang paghihiganti ay napalitan ng pag-ibig. At ang luha ay napalitan ng halakhakan. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.